Sa mga nagdaang kabanata ay nagkaroon ng emosyonal na kaganapan na kung saan ay nalaman ng ating bida na buhay pa ang kanyang mga magulang sa isang lugar. Kaya naman labis na lamang ang kanyang pag-iyak. Matapos malaman ni Luhaw ang katotohanan ay agad naman na humingi ng tawad ang ating bida kay Luhay dahil sa nagkamali siya ng akala dito sa mga lumipas ng mga taon. Dagdag pa ng ating bida na ngunit ang iyong malaking impluwensya sa pangunahing pamilya ay ikaw ay hinahabol ng mga Grand Zia na tao sa paanan ng bundok. Napabuntong hininga naman si Luhay, at kanyang sinabi na ang atake ng Grand Zia ay kasama ang pagkamatay ng matandang padre de pamilya. Naghahanda na ngayon ang pamilyang Lu na muling maghalal ng bagong head ng pamilya. Isa ako sa mga malakas na kandidato para sa posisyon. Isa din si Lu Songxie dito, pero gusto niyang gamitin ang Grand Zia para matanggal ako at masecure ang succession niya. Nang marinig ito ni Lu Hao ay kanyang sinabi na pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay mo sa kanya, at ngayon siya ay nagiging ganito. Sisiguraduhin kung babayaran niya ang buhay niya sa pagkakataong ito. Ngunit binalaan naman siya ni Lu Hai, na huwag magpadalos-dalos, dahil ang faction ni Lu Songxie ay makapangyarihan. Bukod pa dito, ang assassin ng Grand Zia ay sadyang hindi niya pinansin. Dagdag pa niya na huwag isipin ni Lu Hao na kahit natalo niya ang assassin ng Grand Zia, ay kaya muna ito. Subalit nagulat naman siya nang naglabas ng aura si Lu Hao sa kanyang kamay. At mas lalo pang pinalakas ito ni Lu Hao na nagbigay naman ng takot kay Lu Hai. At pagkatapos ay agad na itong pinakawalan ni Lu Hao at sa atakeng ito. Ay hindi makapaniwala si Lu Hai dahil sa lubhang malakas ang atake na pinakawalan ng ating bida. Baka sakali ang pinsalang atake ni Lu Hao na sabi pa nga ni Lu Hai na ang kapangyarihang ito ay mas mataas pa sa Profound Extreme Realm. Tinanong din niya ang ating bida na kung paano ito nangyari. Dahil ilang taon lang ang lumipas mula nang siya ay napilayan. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na Uncle Hai na buo na ang isip niya. Dahil ang kailangan niya lang malaman ay kaya kung patayin ang matandang asong iyon. Naisip din ito ni Lu Hao na dapat alam din ito ni Uncle Lu Hai na magagawa niyang patayin si Lu Songxie. Nagmungkahi naman si Lu Hai sa ating bida na maaaring ako ay mukhang nasa malalim na sukdulang kaharian, ngunit sa katotohanan, ang aking lakas ay maihahambing sa sukdulang kaharian ng langit. Dagdag pa niya na sinimulan na ng pangunahing pamilya ang Dragon Abyss Competition para matukoy ang susunod na head ng pamilya. Bukod dito maari Kaideng sumali bilang aking kandidato para sa bagong henerasyon, pinahahalagahan ng head ng pamilya ang potensyal sa hinaharap ng bawat sangay. Kaya ginanap ang Dragon Abyss Competition kung saan ang bawat branch ay nagre-rekomende ng bagong henerasyong miyembro para makipagkumpetensya. At kapag ang sangay na kandidato ay nanalo sa kompetisyon ay ang kanilang head ay magiging bagong head ng pamilya, ngunit ang panganay na anak ni Lu Songxie, na si Lu Ya, ay may lakas ng ikapitong antas ng Profound Extreme Realm. Masaya namang sinabi ni Lu Hao na huwag mag-alala si Uncle Hai, dahil alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Nasa loob-loob pa nga ni Lu Hao na isa lamang Profound Extreme Realm, isa itong nakakaawa. Makalipas ang mahabang oras ay dumating na ang itinalagang oras ng competition. Sa Lu Family Sacred Land Dragon Abyss Arena, inihayag din ng Great Elder na ngayon, lahat ng mga alagad ng pamilyang Lu ay nagtitipon sa Dragon Abyss Sacred Land upang piliin ang susunod na head ng pamilya. Ang mga sangay ng pamilyang Lu ay nagpadala ng kanilang mga bagong henerasyong miyembro para lumahok sa kompetisyon ng Dragon Abyss, at ang sangay na mananalo ang miyembro ay magiging bagong head ng pamilya. At ang pagkakakilanlan ng elder na ito ay si Lu Sheng na isang Great Elder ng pamilyang Lu. Samantalang sa kabilang banda ay pinayuhan ni Lu Songxie ang kanyang anak na gawin ito ang kanyang makakaya ngayong taon, para oras naman natin na mamuno. Kumpiyansa namang sinabi ni Lu Ya na sisiguraduhin niya ito na mangyayari. Tinanong na din ng Great Elder ang mga kinatawan ng sangay na kung lahat ba ay nandito na. Dahil kung nandito na ang lahat ay sisimulan na nila ito. Agad naman na dumating si Lu Hai at kasama niya ang ating bida na nakabaluti, at kanyang sinabi na nandito pa ang kanyang branch na Lu Hai Branch. Nang makita naman ni Lu Songxie si Lu Hai ay nagulat siya na kung bakit hindi pa ito patay. Tinanong naman ng Great Elder si Lu Hai na saan nagpunta si Lu Hai nitong mga nakaraang araw. At kung bakit huli na itong dumating. Agad naman na nagpaliwanag si Lu Hai, na paumanhin Great Elder, dahil mayroon siyang mga bagay na inasikaso.
Nang marinig ni Great Elder ang paliwanag ni Luhay ay kanya nang sinabi na kalimutan na ito, at dapat hindi pinaghihintay ni Luhay ang lahat. Tinanong din ng Great Elder na kung sino ang kanyang kandidato. Agad naman na ipinakilala ni Luhay ang ating bida na si Lu Hao, ay kanyang inirekomenda na anak ni Lu Yingchen, siya ay si Lu Hao upang lumahok sa kompetisyon ng Dragon Abyss. Agad naman na nagpakita ng galang ang ating bida sa Great Elder ng Lu family. Nang marinig ito ng mga tao ay nagkaroon ng iba't ibang mga komento ang paligid na buhay pa pala ang anak ni Lu Yingxiong. Dahil ang pagkakaalam nila ay matagal na itong wala, at malaking tanong sa kanila na kung paano nakasurvive ang ating bida. Samantala naging seryoso naman si Lu Songxi na sa loob-loob pa nga niya, na naaalala niya na naglabas siya ng utos ng pagpatay para kay Lu Hao noong siya ay nasa Tianqi City, at ngayon ay nakaligtas siya. At ang ibig sabihin lang nito ay siya ang sumire sa kanyang plano, noong pinilit namin ang sektang Zuanjian sa kompetisyon ng 6 na sekta. Kung ganun siya ang sumire sa lahat ng mga plano noon. Nagreklamo naman si Luya, sa Great Elder na naaalala niya na si Lu Hao ay pinatalsik sa pangunahing pamilya. At paano makakasali ang isang tagalabas sa kompetisyon? Nagbigay naman ng pahayag si Luhay, na Luya, ang mga patakaran ay hindi nakasaad na ang kandidato ay dapat mula sa pangunahing pamilya, kaya ano naman ang naging violation nito? Sinang-ayunan naman ng Great Elder ang pahayag ni Luhay na tama ito, walang paglabag sa mga panuntunan mula sa sangay ng Luhay. At kanya na ding sinabi na kung handa na ang lahat, simulan na natin ang kompetisyon. Wala namang nagawa na ang hangal na si Luya. Agad na nagsigawan ang mga disciples nang marinig nila na magsisimula na ang competition. Binalaan naman ni Lu Songxi ang kanyang anak na ang Lu Hao na ito ay ang sumire sa kanyang mga plano habang nagaganap ang Six Sects competition, at sigurado siyang may lakas ito, kaya mag-iingat dito si Yor. Kumpiyansa namang sinabi ni Luya sa kanyang ama na ano ang ikinabahala ng ama, dahil ngayon hindi lang daw siya mananalo, bagkus ay personal din niyang papatayin ang Lu Hao na ito para sa kanya. Nang magsimula ang kompetisyon ay mabilis na tinalo ni Luya ang mga kandidatong disciples ng iba't ibang branch. At mayabang din niya itong sinasabihan na maglakas loob na makipagkompetensya sa kanya. Habang ang mga disciples naman na nanunood ay namamanghal na mabilis niya lang daw natatalo ang halos kalahati ng mga disciples ng bawat branches ng isang oras. Dagdag pa ng isa na ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Ibinalik ang eksena kay Luya, at mayabang niyang sinabi sa lahat habang natatawa na ito palang daw ang normal niyang antas. At halos 9 na disciples na din ang natatalo ni Luya. Ngunit ang pinapanood pala ng mga manunood ay ang ating bida na marami na ang natatalo sa nagaganap na kompetisyon. At sinabi din ng isa na mukhang mas malakas pa ito kaysa sa kumagna si Luya. At nang mapansin ito ni Luya na hindi pala siya ang pinapanood ng mga disciples. At sa puntong ito ay mas nakakalamang ang ating bida sa kompetisyon kumpara sa kumagna si Luya. Ipinakita din ang battle record na halos 10 na ang natalo ng ating bida. Nenas naman dito si Luya, nasa loob-loob pa nga niya na lahat pala ng papuri ay kay Lu Hao. Dagdag pa niya na ang tagalabas na ito ay nangangahas na nakawin ang kanyang pwesto. Galit din niyang sinabi na maghintay lang ang lahat kung paano niya pahihirapan ito mamaya. Makalipas pa ang ilang sandali ay inihayag na ni Great Elder na ang kompetisyon ay umabot na sa pinali, na may 2 na lang ang natitira. At ito ang showdown sa pagitan ng Luhay at Lu Songxi branches. Agad naman na naghanda ang dalawa sa arena. Ilang sandali pa ay sinabi na ng Great Elder na magsimula na ang mga ito. Nang marinig naman ito ni Luya, ay agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake at kanya ding sinabihan ng ating bida na masyadong mayabang si Lu Hao, kaya naman ipapakita niya ang agwat nilang dalawa. Nang makita ng mga manunood ang inihanda ni Luya, ay nasabi na lang nila na nagsimula siya sa Profound Extreme Realm na pag-atake, ang laban ng Dragon Halberd. At inilabas na ni Luya ang lahat upang pumatay. Dagdag pa ng isa na si Lu Hao ay nasa panganib. Subalit ang ating bida na nakatayo lang ay nakahanda ng pakawalan ang kanyang aura. At nang makalapit ng bahagya si Luya, ay kanya na itong pinakawalan habang kanyang sinabihan ng kumag na umalis ito sa kanyang harapan. Sa lakas ng espiritual na pinakawalan ni Lu Hao ay tumilapon si Luya, habang inilalabas nito ang kanyang kinain. Ikinagulat naman ng mga disciples ang ipinakitang lakas ng ating bida, na kahit si Lu Songxi ay nagulat din sa kanyang nasaksihan.
Habang si Luhay naman ay natuwa dahil hindi talaga nagyayabang lang sa kanya si Lu Hao. Samantala tinanong naman ni Luya ang ating bida na kung anong klaseng lakas ang ginamit nito, na para magawang depensahan ang kanyang buong puwersang atake na may lamang spirit shield. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Lu Hao na anong nangyayari, hindi mo ba kayang harapin ang simpleng atake? Dagdag pang pangmamaliit ni Lu Hao na humihina na talaga ang pamilyang Lu. Napuno naman ng galit si Luya at kanyang sinabihan si Lu Hao na ang lakas naman ng loob ng ating bida na umaaktong mas malakas sa harap niya. Dagdag pa niya habang inihanda ang kanyang atake na isa ka lang mababang uling tagalabas. Kaya ano ang karapatan mo para magyabang sa harapan ko? At kasabay nito ang kanyang pagpapakawala ng kanyang pinakamalakas na atake. Samantala kalmado namang sinabi ni Lu Hao na ngunit sa iyong lakas ay wala ka man lang karapatan na magyabang sa harap ko. Agad din niyang pinigilan ang atake ni Luya nang walang kahirap-hirap gamit lamang ang kamay na may espiritual ng kapangyarihan. At sa ginawa ng ating bida ay nawasak ang sandatang pinagmamalaki ni Luya na nababalutan ng aura. At nang makita ito ni Luya ay nanlaki na lamang ang kanyang mata at hindi makapaniwala na nawasak lang ng ganon-ganon ang kanyang sandata. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na hayaan mo akong sabihin sa iyo ang katotohanan, na hindi siya sumali sa kompetisyong ito para lang manalo. Ngunit higit sa lahat ay para pahirapan ka. Nabigla naman si Luya sa ginawa ng ating bida dahil ginamitan siya ng espiritual na kapangyarihan na nagpalutang sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na para din ipakita kay Lu Songshi na kung paano niya papatayin ang katulad niyang hangal. Napasigaw naman sa sakit si Luya sa ginagawa ng ating bida. Na kahit ang mga disciples na nanonood ay nagulat sa ginamit na espiritual na kapangyarihan ni Lu Hao dahil ibig sabihin daw ay isang alchemist si Lu Hao. Samantala sa kabilang banda ay pinapatigil na ni Lu Songshi ang ating bida, nasabi pa nga niya na ang kompetisyon ay isang sparring match lang, dagdag pa niya na masyadong mabigat ang kamay ng ating bida, at balak ba talagang patayin ni Lu Hao si Luya. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Lu Hao habang nakangiti na noong sinaktan mo ang mga magulang ko noon, naisip mo ba na masyadong mabigat ang kamay mo? Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dagdag pa ng ating bida na Lu Songshi, ngayon ay ipaparanas ko sa iyo ang masakit na pakiramdam. Nang pagmasdan ng iyong anak na mamatay sa harap mismo ng iyong mga mata. Sa puntong ito ay tanging sigaw na lamang ang nagagawa ni Luya, dulot ng matinding sakit ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay bumagsak na lamang ang patay na katawan ni Luya. Habang si Lu Songshi naman ay hindi na napigilan ang kanyang sarili na sabi pa nga niya na ang lakas ng loob mong patayin ang kanyang anak. Mabilis siyang sumugod sa ating bida habang kanyang sinasabi na papatayin niya ang ating bida. Sarkastiko naman siyang sinabihan ng ating bida habang kanyang inilalabas ang kapangyarihan ng Divine Dragon na ikaw lamang. At kasunod nito ay kanya nang inatake ang hangal na si Lu Songshi, at habang nangyayari ito ay sinabihan pa ng ating bida ang hangal na anong kwalipikasyon ang meron ka na lumaban sa kanya. Ikinagulat naman ito ng Great Elder nang makita niya ang Divine Dragon. Nasabi pa nga niya na ito ang espiritual na kapangyarihan ng Divine Dragon. Samantala tumilapon naman si Lu Songshi sa labas ng entablado. Sinabihan din ni Lu Hao ang lahat na may dating utos ng ninuno sa pamilyang Lu, na kapag makita ang tunay na dragon ay kailangan mong lumuhod. Agad naman na lumuhod ang Great Elder at kanya din itong kinumpirma, na ang utos na ito ay umiiral pa din, lahat ng miyembro ng pamilyang Lu ay dapat yumukod sa harap ng banal na dragon. At kasabay din nito ang pagluhod ng lahat at nagbigay ng respeto sa harap ni Lu Hao. Habang si Lu Songshi naman ay nenas dahil talagang lumuhod din ang lahat. At nang makita naman siya ni Lu Hao ay sinabihan siya na kung bakit hindi pa din lumuluhod si Lu Songshi. Halos sumabog naman sa galit si Lu Songshi nang pagsabihan siya ng ating bida. Subalit kahit ayaw man niya ay wala na siyang nagawa dahil ito ang utos ng ninuno. Nasa loob-loob pa nga niya na paano niya tinataglay ang espiritual na kapangyarihan ng banal na dragon. Nakatagpo na ba talaga ni Lu Hao ang totoong dragon? Dagdag pa niya na isa itong imposible. Inihayag naman na ni Lu Hao ang kanyang pakay na ngayon ay bumalik ako sa pangunahing pamilya hindi para magpakitang gilas,
ngunit simple para alisan ng takip ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. Taon na ang nakalipas, hinangad ng aking mga magulang na bilhin ang Dragon Spirit na sagradong hamog mula kay Lu Songshi upang tulungang gisingin ang aking martial veins noong bata pa ako. Pero hindi lang peking binenta ang sale ni Lu Songshi, tinalikuran din sila at pinalayas. Bukod dito, tinangka pa silang patayin. Napangiti naman si Lu Songshi at kanyang sinabi na walang laman ang mga salita ng walang patunay, anong ebidensya ang meron ka? Subalit nagsalita naman na si Lu Hai, na meron siya. Lu Songshi, ako ay kasama mo sa loob ng maraming taon, at sa mga taon na ito, ang iyong mga krimen. Dagdag pa niya habang kanyang isiniwalat ang mga ebidensya na inihanda ko na ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Agad naman na binasa ito ng karamihan at nang makita nila ang mga nakatalang kremen sa papel ay nagulat sila dito. Nasabi na lang din ni Great Elder na Lu Songshi, totoo ba ang lahat ng mga gawaing ito na nakalista dito? Tila marami ka ng nagawang krimen sa mga nakaraang taon. Mariin namang tumanggi si Lu Songshi at kanyang sinabi sa Great Elder na huwag paniwalaan ang walang kwentang basihan. Ngunit ikinagalit naman ng Great Elder ang sinabi ni Lu Songshi, kaya naman nagpakawala ito ng kanyang aura at kanyang sinabihan ito na hindi matatawaran ang ebidensya kung nakagawa ka ng mali, dapat kang maparusahan sa napakaraming krimen na inilatag. Dapat mong tumbasan ang iyong mga kasalanan ng kamatayan. Ang Great Elder na ito ay nasa rurok na ng Heavenly Extreme Realm. Muli namang nagsalita si Lu Hai, at kanyang sinabi na maghinti ng sandali ang Great Elder. Nakuha na ni Lu Hao ang posisyon ng padre de pamilya para sa akin, ayon sa mga patakaran, ang Lu Hao ay may karapatan sa isang espesyal na gantimpala. Agad naman na tinanong ni Great Elder ang ating bida na kung gusto bang gamitin na ni Lu Hao ang pribilehiyo ngayon. Ang pribilehiyo ay talagang nagpapahintulot sa iyo ng isang kahilingan. Agad naman na tumugon ang ating bida na oo, Grand Elder, gusto kong gamitin ang pribilehiyo ngayon para hamanin si Lu Songshi sa isang life and death duel. Kung mapapatay ko si Lu Songshi, para akong kumilos sa ngalan mo. Ngunit kung mapapatay ako ni Lu Songshi, siya ay hindi kasama sa parusang kamatayan. Nang marinig ng mga disciples ang mga iminungkahi ni Lu Hao ay nagulat silang lahat dito. Agad naman na sinang-ayunan ng Great Elder ang life and death duel na gusto ng ating bida. Dahil wala din naman siyang magagawa dahil ito ang pinili ni Lu Hao na kahilingan. Bahagya namang napangisi si Lu Songshi sa gusto ng ating bida, nasabi pa nga niya na ang isang pribilehiyo ay hindi dapat balewalain. Gusto mo bang gamitin ang pribilehiyong ito para ipaghiganti ang iyong mga magulang, pero parang binigyan mo lang ako ng tsansa na mapawalang sala. Dagdag pa niya na maaaring ngayon mo lang ako tinanggihan, ngunit ito ay dahil ako ay pabaya. At ang lakas ng loob mong labanan ako, ang katulad mong kawawang Xuanji Realm Warrior, nahamanin ako, nililigawan mo lang si kamatayan. Nang makita ni Lu Hai ang pagkilos ni Lu Songshi ay binilaan niya ang ating bida na mag-iingat ito, dahil ang Lu Songshi na ito ay malapit nang ipamalas ang kanyang buong kapangyarihan bilang isang Heaven Extreme Realm Warrior. Dagdag pa ni Lu Hai na ang galaw na niyang ito ay ang bawal na teknik ng pamilya Luo, ang Dragon Saliva. Ito ay isang nakamamatay na lason na maaaring labanan kapag nahawakan ka nito, mamatay ka agad. Matapos naman ang maikling paghahanda ni Lu Songshi ay agad niya na itong pinakawalan, at habang nangyayari ito ay kanyang sinabi na wala ng pagkakataon at mamamatay ka na. Subalit kalmado naman ang ating bida dahil kung tutuusin ay may abilidad na siyang kayang harapin ito na nakuha niya kamakailan. Sinabihan din ng ating bida si Lu Songshi na kung ito na ba ang pamatay niyang atake. Matapos din niyang magsalita ay kanya nang inihanda ang kanyang abilidad. At ito ay ang tinatawag na Void Dev R, walang kahirap-hirap na nilamon ang ginagawang atake ni Lu Songshi. Nang makita naman ito ni Lu Songshi ay nanlaki na lang ang kanyang mata at halos malaglag ang kanyang panga. Na kahit ang Great Elder ay nasabi na lang niya na ito ang kapangyarihan ng Void. Samantala sinabi na ni Lu Hao kay Lu Songshi na kung tapos na ba niyang gamitin ang kanyang atake. Dahil kung ganon ay oras naman niya. Agad niyang inangat ang kanyang kamay na nababalutan ng aura at ang atakeng ito ay tinatawag na Quadruple Yaoguang Battle Chi Technique. Nabalot naman ng aura si Lu Songshi sa ginagawa ng ating bida at sa mga puntong ito ay kinakabahan siya dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sarkastiko din siyang sinabihan ng ating bida na dahil naghanda na siya para sa isang life and death duel sa kanya.
Ay akala mo ba hahayaan kitang mabuhay? At ngayon, pagbabayaran kita sa ginawa mo sa magulang ko. Hindi naman na makaisip ng paraan si Lu Songxi kung paano siya makakaalis sa kanyang sitwasyon. Dagdag pa ni Lu Hao na at nagsikap ka din na tuluyan akong mabura. Napasigaw naman si Lu Songxi nang makaramdam na siya ng matinding sakit. Kaya naman sinabihan niya ang ating bida na kung anong binabalak na gawin ni Lu Hao. Nagawa pa din niyang makipagnegosasyon na aayusin niya ito ng minsan at para sa lahat. Ngunit naging wala ng silbi ang kanyang mga sinasabi dahil tinuluyan na siya ni Lu Hao. Bumagsak ang patay na katawan ni Lu Songxi at nang makita ito ng mga disciples ay bahagya silang kinilabutan. Muli namang nagsalita ang ating bida at kanyang sinabi sa kanyang mga magulang na ang bagay na ito ay sa wakas ay matatapos na. Umakyat naman na ang Great Elder at kanya nang iminungkahi na dahil si Lu Hao ay nanalo sa laban para kay Lu Hai. Ayon sa mga patakaran, si Lu Hai ang magiging bagong head ng pamilya mula ngayon. At bago umalis ang Great Elder ay kanyang sinabihan ang ating bida na ngayong araw ay natapos na ang usaping ito, Lu Hao puntahan mo ako mamayang gabi. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Lu Hao. Nang makaalis ang Great Elder ay lumapit naman si Lu Hai at kanyang binalaan ang ating bida na mag-ingat ito, at huwag magpalinlang sa walang kinikilingan na hitsura ng Great Elder, ngunit pinaghihinalaan ko na ang kawalang ingat ni Lu Songxi ay hindi nauugnay sa kanyang pagpapalayaw. Sa sinabi ni Lu Hai ay nakangiti namang sinabi ng ating bida na kung gayon ang kaso. At magkasabwat sila, kahit ang Grand Elder, hindi ko siya pakakawalan. Nang sumapit na ang gabi ay nagtungo na ang ating bida sa Lu Family Main Clan Library 1 at kausap niya ang Grand Elder. Nasabi pa nga nito sa ating bida na ngayon ay naibalik ko na ang iyong katayuan bilang miyembro ng pangunahing pamilya. Simula ngayon, ikaw na ang nangunguna sa bagong henerasyon ng pamilyang Lu. Agad naman na pinasalamatan ni Lu Hao ang kabaitan ng Grand Elder. Kanya ding tinanong na kung ano ang kailangan sa kanya ni Grand Elder. Agad naman na sinabi ni Grand Elder na Lu Hao, alam mo na ang lakas ng ating pamilyang Lu ay humihina, at walang sinuman sa mga nakababatang henerasyon na katulad mo. Ngunit ngayon, nakita namin ang iyong Divine Dragon Bloodline. At para sa kinabukasan ng pamilyang Lu, sana maglaan ka ng ilang oras para isulat ang paraan para magising ang Divine Dragon Bloodline. Nang marinig ni Lu Hao ang gusto ng Grand Elder ay napangiti ang ating bida na sa loob-loob pa nga niya na gaya ng inaasahan. Ito ay isang piging na may masamang intensyon, parang kung hindi ko isusulat ngayon, hindi ako makakaalis. Nang makita ni Grand Elder na biglang tumahimik ang ating bida ay muli siyang nagsalita na Lu Hao, huwag mag-alala na masamantala, basta't handa kang isulat ito, hindi lang ang cauldron ng ninuno ng pamilyang Lu ang ibibigay ko sa iyo. Ngunit hindi ba't nagtataglay ka rin ng espiritual na kapangyarihan? Ibibigay ko rin sa iyo itong treasure map na nakuha ko kapag nagkataon. Bubuksan ko din ang Dragon Abyss Sacred Land para sa iyo ng minsan. Naging interesado naman si Lu Hao nang marinig niya ang Dragon Abyss Sacred Land. At naalala niya na ang Dragon Abyss Sacred Land ay ang kayamanan ng pamilya Lu. Sa bawat oras na ito ay binuksan, ito ay kumukonsumo ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng pamilya Lu. At ang pagkakataong makapasok ay napakabihirang. At ito ay puno ng mga martial spirit na iniwan ng mga ninuno ng pamilyang Lu. Ito ay maaaring lubos na mapahusay ang aking lakas.